Conrad, saan tayo pupunta? Sa lugar na magugustuhan mo. Matapos mag-breakfast, nag-aya ang asawa na mamasyal sila lola ng ETV. Namiss niya ang farm kaya naman hinayaan niya ang asawa na dalhin siya kahit saan. Ang farm ay lahat ng bahagi ng property. Malaki ang naging bahagi sa buhay niya. Sa kanilang dalawa ni Conrad. Paraiso ito para sa kanya. Dito natupad ang pangarap niya noon na magsama silang dalawa ni Conrad. Kumusta na kaya ang flower plantation, ang kubo, higit sa lahat ang sunflower field? Bumangon sa puso niya ang kakaibang uri ng pananabik. Nandito na tayo. Huminto ang sinasakyan nila makalipas ang ilang minuto. Umibis naman si Conrad at inalalayan siyang makababa roon. Mahangin sa kinaroroonan nila at tumangat ang laylayan ng kanyang skirt, kaya naman napahawak siya roon. Ang isang kamay ay tinipon naman ang buhok niya na pinaglalaruan ng hangin. Sa tingin niya ay alas 9 na base sa dampi ng init ng balat. Hindi naman gaanong mainit ngayon, katunayan, nakikiayon ang panahon sa pagliwaliw sa ginagawa nilang dalawa ni Conrad. Sinuotan siya ni Conrad ng tingin niya ay sombrero. Pumapayong iyon sa banayad na init na tumatama sa kanyang mukha. Hawakan mo ang kamay ko, babe. Ipinulupot niya ang braso sa bisig nito. Dumantay naman paakbay sa kanya ang isa pa nitong kamay. Nakakatawa itong katabi niya. Kulang na lang iglo siya sa katawan nito. Huminto nga sila sa kung saan mang bahagi ng inaapakang pavement. Matapos ang tantiyan niya ay ilang metrong paglalakad. Pakinggan mo ang paligid. Sinunod niya ang malambing na utos ng asawa. Kalmado lang ang huni ng hangin. Ang sarap pakinggan ng pagaspas. Banayad lang na isinasayaw ng hangin ang mga dahon sa paligid. Hindi gaya kanina na mas malakas. Sinisinghot niya iyon, pagkatapos ay napalingon sa katabi ng asawa na may kunot ang noo. Conrad, nasa sunflower field na ba tayo? Yes. Kakaibang damdamin ang lumukob sa dibdib niya. Ilang beses lang silang nagtungo ni Conrad sa parting ito ng lupain, ngunit masasabi niyang ang pinakamalapit sa puso niya. Dito, nagbitiw ng pangako ng pagmamahal si Conrad sa kanya. Dito siya nagpahayag ng takot at pagmamahal dito. Para sa kanya, isa itong paraiso. Napaka-espesyal ng lugar na ito para sa atin. Kinuha ni Conrad ang kamay niya. Ramdam niya ang panginginig nito. Hanggang sa unti-unti, sigurado siya. Dahon iyon ng sunflower. Naglakbay pa ang kamay niya paitaas at nahawakan ang namumukadkad na bulaklak. Napaiyak siya, kahit naman hindi dapat. Kaninang breakfast lang ay binigyan siya ni Conrad ng bulaklak, pero sadyang iba lang ang epekto ngayon sa kanya. Naiiyak na napapangiti siya, na para ba siyang isang baliw. Ewan niya, pero napaka-emosyonal niya sa ngayon. Naaalala ko pa yung tungkol sa kwento mo. Yung story ni na Clytie at ni Apollo. Ginagap niya ang kamay nito at dinalya sa bibig. Hinagka niya ito, yung halik na tipong nanunuot sa kaibuturan ng puso ng mahika. Tagos hanggang buto. Halika na, hindi man mainit at marubdob, pero nagpaparamdam ng pagpapahalaga at pagmamahal. It was just a fairy tale. In real life, Clytie can have her happy ending too. May malamig na bagay na dumantay sa kanyang balat. Natigilan siya at tantiyan niya kung ano ang bilog na bagay na nadahang-dahang isinusuot ni Conrad sa daliri niya. It was a ring. Itong singsing na to, itinago ko to sa mahabang panahon. Tumipo na ang mainit na likido sa sulok ng kanyang mga mata. Nagiinit ang kanyang dibdib. Araw-araw ko itong dinadala, kahit saan man ako magtungo. Nangangarap na sana, isang araw, ay maibalik ko ito sa'yo. Tuluyang pumatak ang mga luha niya nang maisuot ni Conrad ang wedding ring sa kanya. Nagkasya pa rin naman ang singsing. Parang perpektong nililok lamang iyon sa daliri niya. Kanyang-kanya lang. Miraya, will you marry me again? Yumakap siya sa asawa at sumubsob sa dibdib nito. Hindi niya napigilan ang pag-iyak ng mas malakas. Hanggang sa nauwi sa hagulhol ang kanina lang ay impit na pagluha niya. Ayaw maampat ng mga luha niya.
Si Conrad May ay sumisinghot din. Lahat sila ay umiiyak. Kung gaano sila katagal sa ganung ayos. Hindi niya alintana pa. Ninanamnam niya lang ang bawat patak ng segundo. Hey, suwabing wika naman ni Conrad at marahang inangat ang baba niya. Mag-iiyakan na lang ba tayo? Kailangan ko ng sagot please, or else masusunog tayong pareho sa init ng araw. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Ang mas nangingibabaw na pakiramdam ay ibang level ng kasiyahan. Wari niya ay nasa cloud 9 siya. Babe, untag nito sa kanya. Kailangan ko ng sagot. Hindi naman ito kailangang itanong pa. She would love to marry him again. Sa pagkakataong ito, tututuhanin na at hindi napipilitan si Conrad. Sino ba naman kasi ang babaeng ayaw na maglakad sa altar at magsuot ng wedding dress? It was every girl's fantasy. Oo naman, syempre. Choosy pa ba ako? Oh, thank you babe. Thank you. Mahigpit nilang niyapos ang isa't isa. Pinupog nito ng halik ang mukha niya at kalaunan ang labi ang pinagdidiskitahan sa kanya. Walang pagmamadali ang mga halik nila. Paano ba siya magmamadali kung naghuhumiyaw naman ang panghabang buhay sa kanilang dalawa? Sa bawat panunudyo ng mga labi nito ay gumaganti siya. Sa bawat paglilikot ng dila nito ay tinutumbasan niya. Saka lang naghiwalay ang mga labi nila nang tila kakapusin na sila ng hininga. I love you, Miraya. Tila sumasayaw naman ang lahat ng sunflower sa paligid. Sa kanya ang Apollo na tinatanaw niya lang mula noon sa malayo. I love you, my Apollo. I am no Apollo, Mira. I am just regular guy who's smitten so in love with you. Isang dampi sa labi niya ay pinagsalikop nito ang mga kamay nila. Pinagbunggo ang mga daliring kapwa na susuotan ng mga singsing. To forever and beyond, babe. To eternity, Conrad. Napupuno ng pagmamahal ang mga puso nila. Parang sasabog ang puso niya sa sobrang katuwaan. Ang araw na ito binura ng lahat ng masasakit na karanasan sa nakalipas na mga taon. Umalis na tayo rito. Magkahawak kamay nilang tinungo ang kinapaparadahan ng sinakyan nila kanina. May pagmamadali sa mga kilos ni Conrad na inalalayan siyang makasampa sa sasakyan. May mahalaga tayong pupuntahan. Ang sagot nito ng tanungin niya. Kinampanti niya ang sarili. Kahit saan pa siya dalhin ng asawa, sasama siya. Wala nang hiwalayan pa hanggang dulo. Bago tuluyang nakalayo sa sunflower field, pinakawala niya ang tila hanging naipon sa dibdib at tumingala sa langit. Wala mang nakikita pero ramdam niya ang mistula mapagmahal na titig ng ama sa kanya. Tay, nakauwi na po ako sa mga bisig ng asawa ko. I'm finally home. Handa ka na ba? Oo, handa na ako. Handang-handa na siyang bumalik kay Jacob. Handang-handa na siyang bumalik sa pamilya niya. Nasasabik na siyang makita ang mami, Liana niya, at ang lolo Alvaro nila. Habang biyahe, hindi nito binibitawan ang palad niya. Nagkakahiwalay lang ang mga palad nila kapag may kailangan itong gawin o kakalikutin sa manibela. Sa loob ng halos 1 oras na biyahe, ay nakailang halik na rin ito sa kanya. Para itong baliw pero aaminin niya, kinikilig siya at napakasaya niya. Masaya lang ang paglalakbay nilang dalawa. Huminto pa sila sa mga nadaraan ng mobile vendors para bumili ng kung ano-ano. Mapasuman man, dirty ice cream, tubig, kung ano ang gusto ni Conrad na bilhin. Katwiran nito, nakakatulong ito sa iba, kaya naman kain lang din siya ng kain. Kumakain na pala ng pang-jologs na pagkain. Habang pinapapak ang nilagang mais ay tanong niya sa asawa na kagaya niya ay nilalantakan din ang sariling pagkain nito. Dati naman akong kumakain ng ganito . Hindi niya alam iyon, limitado lang ang alam niya tungkol dito. I'll open the window for you, babe. Pinatay nito ang aircon at binuksan ang bintana. Nakakatuwang pinagtutuunan ng pansin ng lalaki ang mga gusto niya. Kahit pa hindi niya sabihin kung anong gusto niya. Pwede mong ilabas ang kamay mo sa bintana, babe. Iyon nga ang ginawa niya. Malamig ang hanging dumadampi sa balat niya. Masarap sa pakiramdam. Sinisimulan niyang igalaw ang kamay
Tila niya pinaglalaruan ng hangin. Ginuguhitan sa pamamagitan ng marahang paggalaw ng mga daliri niya. Hindi pa rin talaga nawawala yung dati mo gusto, hindi ba? Napangiti naman siya. Yung psychiatrist ko dati, siya yung nagsabi sa akin na pwede kong gawin ito noong mga panahon kasi na dinadala ako ni tatay at ni lolo. Sa mga session ko, halos hindi ako makausap na matino hanggang sa sinabi ni doktora na pwede kong ibulong sa hangin ang mga nararamdaman ko. Sabihin ko sa mga hangin dahil sila daw ang naging kaibigan ko. So ginawa ko naman. Dahan-dahan gumagaan yung pakiramdam ko. Hanggang sa ngayon, ganito pa rin yung ginagawa ko para maalis minsan yung nararamdaman kong sakit. Tahimik lang si Conrad na nakikinig sa kanya pero ramdam niya sa paraan ng paghaplos ng mga daliri nito sa kamay niya na kanyang kandungan ang simpatya nito. Nakikita kita noon. Lagi ka mag-isa. Minsan nakatingin ka lang sa kawalan, minsan naman sa kung anong hawak na nakapatong sa lap mo. Napalingon naman siya sa gawin ni Conrad. Napapansin mo ako noon? Yes. Ilang beses kitang nakikita. Sa garden, sa lobby, sa classroom, sa gym. At ganun din kapag may dala kang umbrella. Na para naman talaga kay Olga, hindi ba? Yes. Sandaling naghari naman ang katahimikan sa kanilang dalawa. Napansin mo ako, Conrad, pero hindi mo ako nakikita ng mga panahong yun. Isa lang akong simpleng babae na hindi mo alam na siya palang inireto ng lolo mo sa'yo. And you know about it? Maran siyang tumango rito. At nakikita mo ako kasama si Olga. Lagi. Katahimikan ulit. Mahabang ngunit si Conrad din ang bumasag. I'm sorry. Para saan? Para sa lahat ng mga pinagdaanan mo simula nung maliit ka pa. So pinupuntahan mo ba si doktora? Out of desperation, yes. Gusto lang talaga kitang matagpuan. Paano? Naging client niya ako. Natahimik naman siya sa narinig. Ano ba kaya ang mga pinagdaanan ni Conrad noong mga panahong magkahiwalay sila? I'm sorry sa lahat ng sakit na pinaranas ko sa'yo. Hindi ko man intensyon na saktan ka, lalo na noong mga bata pa tayo. Sinseridad at matinding pagsisisi ang nasasalamin sa boses nito. Hindi naman kita masisisi, Conrad. Mahal mo si Olga. Siya ang nakasama mo sa loob na mahabang panahon. I was, in fact, the invader. Ako ang sumira sa inyong dalawa. No, no. Inihinto ni Conrad ang sasakyan at inabot ang mga kamay niya. Nakakulong ngayon sa malalaki nitong mga kamay ang kaliwa niya. Ang pad na hintuturo nito ay masuyong dumantay sa likod ng palad niya. And then, mabagal na hinawakan nito. Alamin mo to, hindi man kita napanindigan noon. Isisigaw ko naman sa buong mundo ngayon kung gaano kita kamahal. Pero tatandaan mo, anuman ang mangyari, walang anuman o sinuman ang maaari makapaghintay o makapaghihiwalay sa ating dalawa. Mabigat ang mga pangakong binitawan nito. You and I will build a family. Mira, at gaya ng madalas na ikwento ni Lolo Alvaro sa'yo, we will have Madison and Phoenix. Paano kung bumalik si Olga? Kailangan niyang malaman. Sa palagay mo, sa loob na nakaraan, kung hindi totoong mahal kita, I promise, ako ang bahala kay Olga. Pero sa ngayon ay aatupagin muna natin ang mas mahalagang mga bagay. Pinailalim lang ng sugat. Maikli ang buhay at maraming hinanakit na rin siyang pinagdaanan. Choice niya ngayon kung paano gagawing makabuluhan. At sa pagkakataong ito, anuman ang mga pangakong binitawan ni Conrad sa ngayon sa kanya, panghahawakan niya iyon. Isasantabi muna niya ang katiting na pagdududa. Bilang sagot ng mga sinabi nito, kusa siyang yumakap sa matitipunong katawan ng asawa. Sa loob na matagal na sandali, yakap lang nila nang mahigpit ang isa't isa habang hinahago ni Conrad ang likod niya. Isarado mo na ang bintana, utos niya sa asawa kapag kuwan. Umiinit na rin ang hangin at nagsisimula na sa labas na nakabukas na bintana. Kailangan na natin balikan ang anak natin. Okay.
Tumuwag ang yakap nito sa katawan niya. Bago tuluyang bumitiw, ay hinalikan muna siya nito sa mga labi. Matulog ka muna. Wika naman ito sa kanya. Inayos nito ang pagkakahiga niya sa upuan. May inabot ito sa likurang bahagi ng kotse. Ilang saglit pa ay maingat nitong iniangat ang ulo niya at lumapat iyon sa malambot na unan. May malambot ding kumot na tumatabing sa katawan niya. Inalagaan siyang maayos ni Conrad. Pinuhay ni Conrad ang makina at muling umusad ang sasakyan. Suwabe lang ang takbo nila. Para siyang idinuduyan sa alapaap. Ang gaan ng pakiramdam niya, iba ang sayang pumupuno sa puso niya. Matulog ka muna. Paano ka? Nag-aalala siyang wala itong kausap sa mahabang biyahe nila. I'll be okay. Okay. Mahaba pa naman ang biyahe at talagang pagod siya. Lumapat pa sara ang mga talukap niya. Thank you, babe. Aniyang nahihikab na rin. Parang kusang lumayo ang antok sa sistema niya. Kunting sandali lang at talagang aagawin na ng tulog ang buo niyang kamalayan. Ano yun? Tila may nababanaag siyang sa boses naman ni Conrad. Parang may tuwa ito. Napapagod na siya na sagutin ito. Basta kinikip-kip niya na lang ang kumot at tumagilid ng higa paharap sa asawa. May sinasabi ka ba? Lumapat ang mainit itong palad sa pisngi niya. Mas lalo iyong umuugoy sa kanya para hilahin siya na mas malalim na antok. Okay, babe. Matulog ka muna. Muling humina ang tunog ng makina ng kotse at lumapat ang malalambot na mga labi nito sa kanya. Sa kabila ng pag-aagaw ng antok at kamalayan, naramdaman niya ang pagsagot sa halik nito. Umungot lang siya at bahagyang umangat ang gilid ng mga labi para sa isang matamis na ngiti. Yes, you're my babe. Malakas niyang sinabi o sadyang nanatili lang sa utak niya, pero narinig niya ang mahinang tawa ni Conrad. Siguro dahil sa babe. Pagising niya nasa biyahe pa rin sila. Nakasarado man ang mga bintana ay naririnig niya ang mga ingay at busina ng sasakyan. Sinikap niyang bumangon ngunit kaagad siyang nadaluhan ng asawa. Ang haba ng tulog ko. I'm sorry. That's okay. Inayos nito ang upuan niya. Kailangan mo ng maayos na pahinga para may enerhiya ka mamayang gabi. Biglang nawala naman ang natitirang antok sa katawan at sinamangutan niya ito. Kabastusan at kamanyakan. Pero itatuwa man niya o hindi, gumagapang ang kakaibang kilabot sa katawan. Ganito nga talaga siguro, kaunting pasaring at paghaplos lang ni Conrad, nadadala na siya. Yung atensyon ninyo po, mister, wala na sa daan. Pabiro na lang niyang si Tarito. Para kasing nagliliyab na naman ito. Kung gaano man kasalat ang alam niya sa pagkatao ni Conrad, ganoon naman niya kakabisado ang pisikal na pangangailangan nito. Nasa gitna tayo ng traffic. Pumapaypay sa mukha niya ang mainit at mabango nitong hininga. Sa tantiyan niya ay halos nababakura na siya nito. Tila nito hinihigop ang lahat ng amoy na mayroon siya. Nagsitiasa na nga ang mga balahibo niya. Nakakaramdam na rin siya ng pagkahilo dahil sa ginagawa nito. Sigurado siyang namumula na siya base sa pag-iinit ng kanyang mukha. Itong asawa niya kasi sobrang kulit talaga. Namumula na ang pisngi mo. Baka hindi siya makatanggi kapag hiniling nito. Bumaba pa ang halik ni Conrad at natagpuan ang totoong target nito. Mariin naman siyang napaungol. Bawat galaw ng mga labi nito, nagdudulot ng kuryente sa balat at katawan niya. Hindi niya mapigilan. Hindi ko mapigilan, babe. Walang pagmamadali ang halik. Parang naglulunoy lang sa malawak na dagat. Gaya ng inaasahan, gumanti siya. Lumalim ang halik nila. Ang mga braso niya ay kusa ng pumupulupot sa batok nito. Ang mga malalalim na hininga niya ay tila nagpaligsahan kasabay ng hindi paawat ng mga labi at dila nila. Sa likod ng utak niya ay gusto niya itong pigilan, pero iba naman ang idinidikta ng katawan. Ngayon ay hindi na lang basta ang mga labi ang nagpapaligsahan, pati na rin ang mga kamay nila. Natigil lang ang kapanghasa nila nang maulunigan ang sunod-sunod na busina mula sa likuran. Nagkatawanan nilang inihinto ang halikan. Ngunit bago tuluyang tinantanan ng asawa ang mga labi niya,
ay niyapos muna siya nito ng napakahigpit at minsan pang hinalikan. Magnanakaw ng panty, napaigik ito ng kurotenya sa mga braso. Hindi lang ako, aminado siya. Muling binalikan ni Conrad ang pagmamaneho nito. Nangingibabaw sa ugong ng sasakyan ang tawanan nilang dalawa. Masaya naman siya sa presensya ni Hana at ni Mel at ng anak niya, pero dagdag sa kabuluhan ang sayang ipinunla ni Conrad sa buhay niya. At iyon ang totoong saya. Sa sobrang saya ay hindi niya na napagtuunan ng pansin kung nasaan na sila. Conrad? Yes? Nasa Maynila na ba tayo? Naging kumpirmado naman ang hinala niya. Napatuwid siya ng upo at napahawak sa upuan. Huminga siya ng malalim. At dinaramdam niya ang paligid na parabang may nakikita siya maliban sa mapusyaw na liwanag na lumulusot sa mga mata niya. Nasa Manila sila. Iisa lang ang alam niyang tutunguhin nila. May gusto ka nang makita. Napuno ng hindi maipaliwanag ng damdamin ang puso niya. Naghalo ang excitement at takot. She was blind. Paano siya tatanggapin? Alam ba nilang bulag ako? Alam ni Mami. Sinabi ko na sa kanya ang lahat-lahat. Pati na ang dahilan ng aksidente mo. That part, kagabi ko lang inamin. Habang natutulog ka. Anong sabi niya? Alam mo naman, galit na galit siya. Galit na galit siya sa ginawa ko. At sa sarili niya dahil napabayaan ka namin. Nakahinga siya na maluwag sa sinabi ni Conrad. Isang pagliko pa ng sasakyan ang ginawa nila at nasa loob na raw sila ng Villa. Na kinaroroon na naman siya ng mga Alvarez. Naalala pa niya ang unang beses na napunta sila ng tatay Raul niya dito. Namamanghas siya sa gara ng mga bahay at bakuran. Gate pa lang ng mga nararaanan nila. Halatang pinagkakagastusan na. Biro nga noon ng tatay niya. Nasa ibang mundo raw sila. Hanggang sa nagminor na ng sasakyan si Conrad. Naulinigan niya ang tunog na nagbukas ng gate. Mas lalo siyang hindi napalagay. Nag-aagaw ang pakiramdam na gusto na niyang talunin ang kotse at tumakbo patungo sa loob. Sa kabilang banda ay ang pakiramdam na nais niyang umurong. Tuluyang namatay ang makina ng kotse. Nandito na tayo. Nandito na tayo. May ngiti sa boses nito. Kahit ang mga kamay nitong nakahawak sa kanya ay namamawis din. Was Conrad afraid? Umibis ito ng kotse at lumigid sa gawin niya at pinagbuksan siya nito. Nakikita niyang tense naman talaga si Conrad. Nanginginig ang mga kamay nito. Pinigilan niya ang kamay nitong bumabakla sa seatbelt at ginagap na mahigpit. Relax, Conrad. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga at ipinagtapat ang mga noo nila. Alam mo bang hindi tumitigil sa pakikipag-usap sa akin si Ma'am? Kahit si Kali, hindi ko makausap na mabuti. Malamig ang naging pakikitungo nila sa akin. Pero hindi ko naman sila masisisi. Dahil gago ako. Inabot niya ang mukha nito at hinawakan. Nandito na tayo ngayon. Kahit matigas ito, natatakot at nasasaktan pa rin ito. Tayong dalawa. Magkasama tayo. Sa kaniya ito inalalayan ng makababa ng sasakyan. Hold my hand. Ginagap ng kaliwang kamay niya ang kanang palad nito, habang nakaangkla naman sa braso nito ang isa pa. Ilang hakbang pa ang nagawa nila nang marinig nila ang pamilyar na boses na tumatawag sa pangalan niya. Mira? Iha? Si Mami Liana. Kilalang kilala pa rin niya ang boses nito. Oh my God! Ikaw na nga! Sunod-sunod na mga yabag ang papalapit na ngayon sa kanila. In no time, nakulong siya sa mga bisig ni Mami Liana. Gumanting yakap siya sa pangungulilang biyanan. I miss you so much, Iha. I'm glad you came back to us. Naiiyak si Mami Liana. She was full of emotion. Naiiyak din siya. Mami, ang paulit-ulit niyang binanggit sa gitna ng katahimikan sa pagluha niya. Walang anumang salitang namagitan sa kanila, maliban sa mga hikbi at ingos nila. Mas matayog at masigit pa ang mga luha at yakap nila sa isa't isa. Ma'am, kailangan na nating ipasok si Mira sa loob. Saka lang bumitaw si Mami Liana sa kanya nang marinig si Conrad. Naiiyak na natatawa ito. Naririnig niya ang sunod-sunod na pagsinghot nito.
Sobrang naabot ng masuyo nitong aktwasyon ang puso niya. Mahal na mahal ka namin, Mira. Lumipas man ang maraming taon, hindi malang kumupas ang totoong pakita ng biyanan sa kanya. Totoong pagmamahal at patanggap ang ibinigay nito sa kanya sa kabila ng kaibahan ng estado ng buhay nila. Let's get inside, anak. Papa is waiting. Inakay siya ni Mami Liana. Papasok habang nakaalalay sa likuran niya ang asawa, na ang mga kamay nila ay hindi malang nagkahiwalay. Sa bawat pag-apak niya, sa naalala niyang marmol na sahig, hanggang sa naging carpet ang tinatapakan ng mga paa, patindi ng patindi ang kabog ng kanyang dibdib. The mansion was happy place para sa kanya. Ito ang isang lugar kung saan pakiramdam niya ay totoong miraya ang pakita niya rito. Malayo sa laging naninimbang na asawa ni Conrad kapag umuuwi na siya sa kondo. Dito tanggap siya ng buong buo. Pamilya ang turing sa kanya. Kapag naririto siya, pansamantala niyang nakakalimutan ang mga hinanakit niya noon kay Conrad. Noong gabi ng party na nahuli niya sa akto sina Conrad at Olga, hindi mapuknat ang pagkukwento niya kay Lolo Alvaro. Paraan niya iyon para ibaling ang sakit. Nakitawas siya ng malakas sa mga hirit ng kambal. Pero noong nagpaalam na siya kay Lolo Alvaro para matulog, kusa niyang niyakap ang matanda noon. Nasasaktan ka ngayon. At alam kong si Conrad ang may dahilan. Wala nang ibang sinabi pa si Lolo. Hinagod lang nito ang buhok niya, gaya ng madalas gawin ng tatay Raul niya noon. That's it, apo. Kumain ka ng marami. Busos na umaagaw sa pagbabalik tanaw niya. Boses iyon ni Lolo Alvaro. Mas mahina man kaysa sa dati pero alam na alam ng puso niya na ito ang nagmamay-ari niyon. Parang gusto na niyang takbuhin ang kinaroroonan nito. Gusto niya ulit makipagkwentuhan gaya ng madalas nilang ginagawa noon kapag naririto siya. Madalas na nagiging topic nila noon kung ilan ang apong gusto niyang hilingin sa kanila ni Conrad. Thaddeus James, iyon ang gusto nitong pangalan. Idea naman niya ang Phoenix at Madison. Lolo Guapo, I'm full na po. Napahinto siya sa paghakbang. Cute ba na boses ni Jacob ang naririnig niya? May nginunguya ito. Napalingon siya sa gawin ni Mami Liana, habang mas humigpit naman ang paggagap ni Conrad sa mga palad niya. Sinundo ko siya kahapon. Nakita ninyo na po si Hana? Yes. Nagkakilala na kami. Chinek niya muna ang identity ko bago ako pinapasok sa bahay. Ang kupad kasi ng anak ko kaya nagkusa na akong puntahan kayo. At saka, napapagod na rin ako na maghintay. May thrill sa boses nito. Ang tagal na ng panahon na may walang batang tumatakbo sa bahay na to. Si Jacob. Si Jacob ang magbibigay ng kasiyahan sa buong bahay na to. At alam mo na, Conrad, na naririto ang anak natin. Kaya ako kampante na manatili muna tayo sa farm dahil ang baby natin ay naaalagaan siya na maayos dito. Kaya rin siguro hindi siya masyadong nababahala sa anak. Daddy? Nanay? Pumipintig ng malakas ang puso niya habang pinakikinggan ang mumunting mga yapak ng tumatakbong si Jacob. Yippee! Nandito na po kayo! Come here, buddy. Daddy miss you so much. Mas nauna nang kargahin ni Conrad ang anak nila. Umuukil-kil sa tainga niya ang malakas na hagikik ng anak nila. Daddy, it's tickles po. Nakangiting pinakikinggan niya ang harutan ng mag-ama. Malamang na kinikilitin na naman ito ng ama. Karga mo po ako, nanay. Maingat ni inilapit naman ni Conrad ang bata sa mga braso niya. Pinupog niya ito ng halik. Miss na miss ka na ni nanay, anak. Inuugoy niya ito habang panay ang hagod niya sa likod nito. Miss mo ba si nanay? Yes po. Good boy ka ba kina lolo? Yes again. Natatawa na rin si Mami Liana sa kabibuhan ng anak niya. Jacob? Sabat nito na tantiya niya ay matunog na hinalikan ang mukha ng bata. Liana, pakawalan mo muna si Mira. Boses naman iyon ni Lolo Alvaro. Jacob, come to mamay lang muna ha.
Nanay and lolo, kailangan nilang mag-usap. Ayi, Captain. Bibong pagsang-ayon naman ng bata. Pareho silang iniwan ng matunog na halik ni Conrad ng anak nila bago ito lumipat kay Mami Liana. Tayo na, Mira. Dumadagundong na malakas ang dibdib niya habang naglalakad kaagapay ang asawa.